Araw sa ating mga tagapakinig, welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pagkuha ng private appraiser ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth or SALN, patunay ito ng transparency na isinusulong ng kanyang administrasyon. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Dapat na ikatuwa ng publiko ang pagkuha ng private appraiser ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Lalo't sumasalamin ito sa tindig ng Pangulo na gawing mas transparent ang kanyang administrasyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mas mainam ito upang maipakita ang kasalukuyang value ng mga properties na pag-aari ng isang individual. Sabi ng opisyal, mas mainam kung makikita ng mga Pilipino kung magkano na ang kasalukuyang halaga ng mga property ni Pangulo Marcos. Wala anyang mali dito at kung tutuusin, mas makabubuti pa ito para sa pagiging bukas ng gobyerno. Kung magkano na yung value ng mga properties na dating na-acquired before. Dahil darating yung panahon na sasabihin nila na ito na yung value niyan. So, dapat i-declare din. So, wala namang mali doon. Mas maganda nga po. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Muli binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang adhikain ng administrasyon na palakasin ang proteksyon, imodernisa ang mga serbisyo at palawigin ang mga suporta ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Kinikilala ng pamahalaan ng mga OFW bilang lakas at liwanag ng bansa dahil sa kanilang sakripisyo sa abroad upang masustentuhan ang kanilang pamilya at maiangat ang kanilang komunidad. Patuloy ang pamahalaan sa pagtitiyak ng bawat OFW ay itinuturing na mga bayani. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na buo ang suporta ng pamahalaan sa lahat ng OFW. Ito'y sa pamamagitan ng mabilis at wastong aksyon ng Department of Migrant Workers at OWA at kanilang mga programa. Makakaasa ang ating mga kababayan sa ibang bansa na gagawin pang mas maayos ang mga proseso at serbisyo para sa kanilang ikagiginhawa. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang piling mga Overseas Filipino Worker o OFW sa idinaos na Bagong Bayani Award. Dito kinilala ng Pangulo ang husay at dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino na nakipagsapalaran sa abroad. Ang Bagong Bayani Award ay taunang parangal sa mga natatanging OFW na nagpamalas ng kanilang kakayahan upang iangat hindi lamang ang buhay ng kanilang pamilya kundi pati na rin ang bansa. We still see the immense value that migrant workers have brought to their families and to our country. I am proud of the achievements that you have made. Binabati ko ang lahat ng mga Bagong Bayani awardees ngayong taon. Kayo ang pinakamagandang larawan ng kasipagan at galing ng Pilipino. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapadali ng mga serbisyo para sa mga overseas Filipino worker o OFW. Binaggit nito ang digitalisasyon sa pagproseso ng mga serbisyong OFW tulad ng OFW Travel Pass sa eGov PH app at Online Employment Contract Verification System. Sa katunayan, ayon sa Pangulo, nakapag-issue na ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng 300,000 electronic cards na nagbibigay ng mas pinadaling access ng mga serbisyo para sa mga OFW. Ang Overseas Welfare Administration naman ay nakakapag-issue na ng mahigit kumulang 300,000 electronic card na magbibigay sa mga migrant workers ng mas madaling access sa mga serbisyo ng ating gobyerno. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. League of Provinces of the Philippines nagsagawa ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalita si Alvin Baltazar. Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang League of Provinces of the Philippines. Pakay ng ginawang pakikipagkita ng nasabing samahan ng gobernador sa bansa ang magpahayag ng kanilang nananatiling tiwala sa Marcos administration. Kasabay nito ay ang patuloy na suporta sa magandang hangarin ng Chief Executive hinggil sa pagpapaunlad ng bansa. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ang pasasalamat ang Pangulo sa anyay walang humpay na tiwala at kumpiyansa ng LPP para sa kanyang administrasyon. Sa harap nito ay binigyan din naman ng palasyo na patuloy ang pamahalaan sa pagtataguyod ng transparency, accountability at responsableng paggamit ng pera ng bayan kabilang na ang pagpoproseso ng pambansang budget. Pakinggan natin si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Nagpapatuloy din ang kumpiyansa ng LPP sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang magandang hangarin sa pag-unlad ng bansa. Nagpapasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa walang humpay na tiwala at kumpiyansa ng LPP para sa kasalukuyang administrasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Higit 3,000 farm-to-market road projects pa isa sa ilalim sa audit ng Department of Agriculture o DA. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ngayong audit ng Department of Agriculture sa mga farm-to-market road projects na pinangasiwaan ng DPWH mula 2021. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnold de Mesa, nakumpleto na nila ang audit sa naunang 1,000 FMRs kung saan 8 ang nakitang questionable. Katunayan, 4 sa mga itong biglang may ginagawang konstruksyon. Kung nakita niyo yung pinuntahan ni SEC, fresh concrete pa lang, di ba, kakatapos. And not the entire section kasi iba 1 kilometer, yung iba 700 meters, iba 800 meters. Supposed to be yung length na gagawin. Pero yung nakita ni SEC doon, parang small portion pa lang of the total. Ibig sabihin, pilit na inahabol talaga para hindi makita na may problema. Ang tanong doon, anong pondong ginamit? Sino contractor? The same contractor pa rin ba? Bukod dito, may 4 pang FMR projects sa Davao ang idineklara ng missing projects. Sa kabuuan, umabot sa higit 100 milyong pisong halaga ng mga questionableng proyekto. Naisumite naman na ng DA sa Office of the President ang initial audit results habang target na makumpleto ang audit sa natitira pang 3,700 FMR projects pagsapit ng unang quarter ng 2026. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na ginagawa nito ang lahat upang makapaghatid ng maayos na serbisyo sa mga end user nito. Ito ay kasunod ng hamon ni Senador Raffy Tulfo kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na magbitiw ito sa pwesto sakaling mapatunayan na may irregularidad sa Bulo Small Reservoir Irrigation Project na ipinaayos umano sa halagang 50 million pesos. Sa programang global na tayo
ng Radyo Pilipinas World Service nilinaw ni Guillen na ipinaayos nga ng NIA ang Bulo Reservoir ngunit hindi ito ginamitan ng pondo ng pamahalaan. Paliwanag pa ni Guillen, hindi lamang agad nakapagsagawa ng test run upang tiyakin ang kalidad ng istruktura dahil 2014 pa ginawa ang elevated plume ngunit 2021 lamang natapos ang high dam. Ibig sabihin anya, hindi agad na isagawa ng dating NIA administration ang test run dahil hindi pa naitatayo ang panggagalingan ng tubig. Muli namang iginiit ni Guillen na pinaayos na ito ng NIA. May flume Ibig sabihin may pressure. So sabi ko, kaya nag-leak yan. Kasi pinakita ni Senator Tulfo, may leak talaga Ito yung elevated flume, So sabi ko, may leak yan. Ibig sabihin, ang kailangan yan ng yung bakal, yung steel plate. Alright. So pinalagyan ko ng steel plate sa loob ng kanal. So yun po yung tinatanong ni Senator Tulfo kung nagawa ba ng maayos. Alam ko po nagawa ng maayos yun dahil pinamonitor ko po. Pero iwanagin ko po, nung nirepair ng contractor, wala pong no cost to the government. Okay. Wala pong ginastos tayo ng pundo. Si NIA Administrator Eddie Guillen. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, binigyan diin ni National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na walang korupsyon sa kanilang panig sa pagpapagawa ng Balog-Balog Dam sa Tarlac. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag nitong mula sa pagkaka-terminate ng proyekto sa nakaraang administrasyon dahil sa COVID-19 pandemic, inilakad ito upang ipagpatuloy. Bagamat mayroong natitirang pondo para sa proyekto, ani Guillen, hindi rin pwedeng agad-agad itong ipasok sa bidding dahil mahigit 2.5 billion pesos ito. Punto niya, ang mga proyektong ganito ang halaga kailangang dumaan sa pag-aproba ng National Economic Development Authority o NEDA Board. Anya, sa kabutihang palad na aprobahan ng pondo ngayong 2025 at kaka-award lamang nito noong nakaraang buwan ng Oktubre. In fact, mobilize lang nung contractor nung last week. Alright. So, wala pong corruption pa on our part kasi sinisimulan pa lang po namin. In fact, binuhay lamang namin yung project na yan kasi nga ang bilin ng ating Pangulo ay matagal na nagtitiis yung mga kababayan natin dyan sa Region 3, especially sa Tarlac. Sabi nga niya dalawang presidente ang Aquino na dumaan dyan, tagabyan na sila, hindi nila natapos. Totoo naman. Diba, Eddie, tayo na ang magtapos dyan. Sabi niya, kaya pinunduhan po niya yan Diyan mo rin makikita, sir, yung mindset ng ating Pangulo. Hindi siya namimili ng kulay, wala siyang kulay sa politika. So, yun ang nirespeto ko yung kanila. Kaya nilakad po namin yun, pinapunduhan natin ulit, pinaprubahan sa board. Ngayon, kasi simula lang natin, so huwag naman nilang sabihin may corruption ka agad, kamumobilize pa lang po ng contractor natin. Si NIA Administrator Eddie Guillen. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Apat na hindi nabentang luxury vehicles sa ilalim sa repricing ayon sa Bureau of Customs. May report si Lawrence Tanhoco. Muling tatalakayin ng pamunuan ng Bureau of Customs ang recomputation ng floor price ng mga sakyang hindi nabili matapos ang nangyaring public auction kahapon. Ayon kay Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff, ilalabas ang bagong presyo sa susunod na linggo para sa panibagong round ng bidding. Posibleng niyang magpatupad ng nasa 10 to 16% depreciation rate sa mismong mga floor price na para sa mga luxury vehicles. Gate ng customs ito ay bahagi ng patuloy na pag-isikap ng pamahalaan na maibalik sa publiko ang benepisyo ng mga nakumpiskang yaman. Matatanda ang inanunsyo kahapon ng customs na umabot sa 38 million pesos ang nalikop na pondo mula sa public auction ng mga nakumpiskang sasakyan na konektado sa Diskaya family. 3 sa 7 sasakyang isinilalim sa sealed bidding ang na-award sa winning bidder at ang kabuang kita ay direktang iniremit sa Bureau of Treasury. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Hatol kay Alice Guo, dapat magpatibay sa kampanya laban sa sindikato at ilegal na mga aktibidad. Balita mula kay Kathleen Forbes. Inihayag ni House Deputy Minority Leader Leila De Lima na ang guilty verdict kay Alice Guo sa kasong qualified human trafficking kasama na ang pagpapatibay sa Anti-Pogo Act ay dapat magresulta sa pinalakas na kampanya ng pamahalaan laban sa criminal syndicates at mga ilegal na negosyo nagiging pugad ng krimen, kabilang ang human trafficking. Ayon kay De Lima, welcome development na pagkakahatol kay Guo dahil nagbibigay ito ng hustisya sa mga biktima, ngunit iginiit niya na marami pang iba na dapat tugisin at panagutin. Hinimok din niya agarang pagpasa sa Anti-Espionage Act na anya ay mahalaga lalo't ang pag-eespiya ngayon ay maaaring magkunwaring negosyo, Pogo Hub, recruitment agency, estudyante, telecom partnership o maging opisyal ng gobyerno. Nanawagan si De Lima para sa patuloy na pagbabantay sa seguridad ng bansa, epektibong implementasyon ng Anti-Pogo Act at ang mabilis sa pag-aproba sa Anti-Espionage Act. Isang subcommittee na ang binuo para plansyahin ang iba't ibang panukala na nagsusulong ng amyenda sa kasalukuyang espionage law. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Malaking papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagbuo ng budget itinutulak ni Senador Ping Lacson. Narito si Nympha Asuncion. Isinusulong ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pagpapalakas ng partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pagbuo ng pambansang budget para maging malaking bahagi ng pondo ang mapunta sa kanilang prioridad ng mga programa at proyekto. Ayon kay Lacson, 35% lang kasi ng mga proyekto na ine-endorso ng mga Regional Development Councils o RDCs ang naisasama ngayon sa National Expenditure Program at umaasa siyang maaari pa itong mapataas hanggang 50 to 60%. Sa kanyang interpellation sa proposed 2026 budget para sa Support to Local Governance Program ng DILG, sinabi ng senador na alinsunod ito sa Executive Order number 82 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapatibay sa partisipasyon ng mga RDCs na umaasa sa mga Local Development Councils. Sinabi naman ni Finance Subcommittee Chairman Senador G.V. Ejercito na siyang nagsusponsor ng DILG budget. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, bagamat dati ay hindi binibigyan ng importansya ng DPWH ang mga Regional Development Councils, utos anya mismo ni Pangulo na igalang at kunin ang pag-aproba ng RDCs lalo na sa mga proyekto sa flood mitigation matapos pumutok ang flood control scandal. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Supply ng kuryente sa Negros Occidental na ibalik na matapos ang pananalasa ng bagyong Tino at Uwan ayon sa Department of Energy o DOE. Magulat si AJ Ignacio. Naibalik na ang supply ng kuryente sa lahat ng mga lugar na sakop ng Negros Occidental Electric Cooperative o NOCECO matapos ang pananalasa ng bagyong Tino at Uwan. Ayon nga sa pinakuling development sa Department of Energy, 100% naibalik na ang supply ng kuryente sa Binalagbagan, Candoni, Kawayan, Lungsod ng Himalayan, Hingaran at Hinabulongan, Ilog. Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa Isabela, Canbacan, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Puente Verde, Pulpundan, San Enrique, Sipalay at Valladolid. Samantala, patuloy rin ang sinisikap ng NOCECO na mabalik ang supply ng kuryente sa natitirang kabayan sa ilang lugar sa Isabela, La Castañeda, Ponte Verde at pagsapit ng 21 ng Nobyembre. Ayon nga sa DOE, nabalik na rin ang supply ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Bohol Light Company Incorporated. Wala rito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Balance of payment ng Pilipinas na itala sa $706 million surplus noong Oktubre 2025. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Nagbalik sa surplus ang balance of payments o BOP ng Pilipinas noong Oktubre na nagpapalakas sa panlabas na posisyon ng bansa sa unang 10 buwan ng taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Batay sa datos ng BSP, nagtala ang bansa ng $706 million na BOP surplus noong Oktubre na malaking pagbabago mula sa $724 million na deficit sa parehas na panahon noong nakaraang taon. Mas malaki rin ito kaysa sa $82 million na surplus na naitala noong September. Ito na ang ikatlong sunod na buwan na nasa surplus ang BOP. Ayon sa pahayag ng BSP, ang resulta ay nagpapakita ng pagbuti ng external accounts ng bansa. Ang BOP ay tumutukoy sa kabuang transaksyon pang-ekonomiya ng Pilipinas sa ibang bansa. Kapag surplus, ibig sabihin ay mas maraming pumapasok na pondo. Kapag deficit naman, mas malaki ang nagastos ng bansa kaysa sa natatanggap nito. Sa pagtaya ng Central Bank, magtatapos ang taon na may $6.9 billion na BOP deficit, katumbas ng 1.4% ng gross domestic product. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mga kabataang Pilipino, patuloy ang pagpapamalas ng husay sa 2025 National Music Competitions for Young Artists o NAMSIA National Finals. Si Manuel Francisco sa detalye. Dito sa makasaysayang Metropolitan Theater sa Maynila, nagpapatuloy ang National Finals ng 2025 National Music Competitions for Young Artists. 6 na kalahok sa senior strings category ang nagpamalas ng kanilang husay sa pagtugtog ng kanilang string instruments. Kitang-kita sa ating senior string musicians ang konsentrasyon at passion habang mahusay na tinutugtog ang kanilang classical piece. Sa ating kwentuhan kay Aliyah mula Carabanzon, masaya siya sa kanyang naging performance. Ngayon na natugtog ko siya at nabuo ko yung program, I'm very satisfied po. Siyempre marami pa pong room for improvement, pero I did what I can na kung anong kaya ko ngayon, and I think nagawa ko naman po yung kaya ko ngayon, so I'm satisfied naman. Magpapatuloy ang 2025 National Music Competitions for Young Artists National Finals hanggang November 23 upang patuloy na ipamalas ang talento ng kabataang Pilipino. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating nakalap na mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment.
Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pagbaba ng kaso ng krimen, insurhensya, sunog at vehicular incident na itala sa Kalinga. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nai-report iti dakkel a panagbaba iti kaso ti krimen, insurhensya, puor ken vehicular traffic incidents iti Kalinga manipod October aging November 15, 2025 sigon iti naiparang a datos iti masaknan nga ahensya iti naangay a 4th quarter joint meeting itay nabiit iti Provincial Peace and Order Council. Sigon iti Kalinga Provincial Police Office bimaba iti 75% iti kaso iti murder ken 33% iti robbery kumpara iti napalabas sa tawon. Naaresto iti 24 wanted persons ken nakumpiska iti 26 loose firearms. Bayat o nasurok 1,000 traffic violators iti natiliw manipod iti nasao a period. Impakaamumot iti Philippine Army tagtultuloy apan nakaawan iti presensya iti New People's Army iti probinsya. Insayang katda iti patrol operations ken checkpoints malaksid iti search, rescue ken relief operations kalpasan iti Super Typhoon Uwan. Kabayatan nawan iti nai-report a kaso iti puor ita atawan kumpara iti mga insidente iti 2024 kastapay abimaba iti vehicular incidents sigon iti BFP Kalinga. Impakita mo iti PDEA iti progreso iti anti-drug operations da. Iti 153 barangay iti Kalinga, 39 iti naideklara a drug-free, 110 iti drug-cleared, kinupat iti agdamapay laeng a drug affected. May nagiti dayto imawag ti konseho a papigsaan pa iti kooperasyon ti gobyerno ken komunidad tapno mapagtalinaed iti talna ken kinaornos iti probinsya a Kalinga. Manipod DZRK Tabuk, Amelio Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Skin Week 2025 isinagawa sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Mga residente nagkaroon ng pagkakataon sa libreng konsultasyon para sa mga sakit sa balat. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Jad pikakasakay na LGU Lingayen, Jad National Skin Disease Detection and Prevention Week, ginawaan na RHU3 sa Skin Week 2025. Ayan program at impasabi at sare residente na bali na Lingayen tan are kaabay ton lugar kapara na bugalyon tan bimalay jad pankakasakay na LGU Lingayen, Department of Dermatology na Region 1 Medical Center tan Philippine Dermatological Society. Saya na idda na pankanonawa irailinma para ad libreng konsultasyon ad aray board certified dermatologist ampyan na ipanangnangda irenang durumaran lili naen o arum niya problema ad baugda. Katakop na programa so panitan na libre rantambal ampyan wala na usad daray linma ad panpaabig ng durumaran skin condition da. Wala mo so ginawaan niya lecture ampyan na walaan na dugan kaantaan irelinma at sare napagtan ag napagyagawaan at sare sakit at baog. Panon to naiwasan niya makaalis at arum niya too tan arum niran importanten kaantaan. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Chuck Siruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel de Guzman. Ekonomiya ng Palawan tinalakay sa pagbisita ng mga panauhin mula sa Australian Embassy. Magulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Ing sa sarigan nga makatener imatinlong ugnayan sa tanga iyang Palawan Ignasyong Australia ang pagbisita kasangapon November 19 ang dagun nga dya sa Kapitolyo iyang delegasyon alin sa embahada ang Australia sa nasyon para makipagmiting sa pamunuan iyang gobyerno ang Palawan sa pagpanguna ni Governor Amy Roa Alvarez. Ang delegasyon ni Australian Embassy para sa Pilipinas ay ing pangunan ang Luke Villiers, Economic Counselor, Lachlan Parsons, Economic Second Secretary, Senior Program Officer for Economic Policy Mabeline Reynaldo. Agsentro ang arampangan sa pagpapabaskag ang ugnayang pang-ekonomiya ang Palawan, sanda ang Australia ig mga oportunidad para sa mas mausay nga kalakalan, pamumuhunan ig suporte ang gobyerno ang Australia sa pagpaparabong iyang lokal nga ekonomiya. Kabilang sa mga sektor nga intawan importansya ang agrikultura, infrastruktura, renewable energy, ig panglarangan, kung adin ay pwedeng ipabot ang Australia andang kinalaman ig technical nga pagka-eksperto. Kababutang nga importanteng pagkalyek ang pagbisita ig koordinasyon nga dya, tengad ag abridya ig konkretong posibilidad para sa mas mawayang nga pagbangkian sa pagitan ang probinsya ang Palawan ig Australian Embassy. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, dya si Miriam Tejada Basig, Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Miriam Basig. Unang batch ng mga nagbalik loob formal nang natapos sa isang linggong de-radicalization process. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Formal na nga nakumpleto ang unang batch sa mga nagbalik loob o former rebels ang usa ka semana nga de-radicalization process, kundiin kabahin kini sa proseso nga mabalik sa normal ang ilang kinabuhi kuman ang pila ka tuig nga pagpakigbisok batok sa kagamhanan. Sa programa nga gipahigayon kagahapon dito mismo sa Hamugaway Peace Center o Halfway House, gidawat sa mga former rebels ang ilang mga sertipiko nga nagpamatuod sa ilang pagtapos sa maong proseso. Gitambungan ang seremonya ni Governor Johnny Pimentel ug sa hepe sa PNP Provincial Office, commanding officers sa 36th ug 75th Infantry Battalion sa Philippine Army nga diin mao'y temporaryong nisagop sa mga FRs samtang nagapadayon ang proseso sa ilang pag-surrender ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Sumala pa ni Governor Pimentel nga usa ka maayong desisyon ang pagbalik loob tungod kay ana sa kalinaw ang tinuod nga kalambuan ug himuon sa gobyerno ang tanan aron mabalik sa normal ug produktibo ang ilang kinabuhi. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Rice mill at karagdagang farm inputs kailangan ng mga magsasaka ng palay sa Sulu at nang umusbong ang agri-sector sa probinsya. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Kulang farm machinery, hambok yan ang mga panhaisya alop si mga magumapay halupasog. Habay tayo Chief Agriculturist Junam Max in Agriculture Division, si Ministry of Agriculture, Fisheries and Grand Reform at Mafar de halupasog, wayron rice mill, kaya kariyas sin office, deng naman hawak to sin arm, sampay na sa Genati Wokin Farm. Inimisan pa masin pagmatuyo nila, pagpangayo sinasabot machinery, deng pasinangay. Bahagkay ba na machinery biasin tractor, thresher, and harvester, matawad na lang niya na tayo masin office. Sa takya pamahagi na pa mga mag-uuma, hahula. So, amisan pabihado magpakausaharay sab in mga magumapay kagisin pagdahang pay mga naginang gakati hapang lima estino iban talipaw. Bangado nun pagbihon kanina nga katawan tag lima pilak pakapata na pilak hahang kakilo lamon nabi mataas deng habi si National Food Authority awon mag-abot da kawan pilakahang kakilo. Awan yan labi duwang gato sector rice production na irrigated iban rain fed in aon di hasulu kabagan na Omar luuk iban talipaw sa taon ni sabtung gato sektar haaplan. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Pinaigting ng Department of Trade and Industry o DTI ang proteksyon sa consumer at pagsunod ng mga negosyo ngayong 2025 sa pamamagitan ng mas mabilis na digital services at mas matatag na market enforcement. Tugma ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang serbisyo publiko at tiyaking ligtas at patas ang merkado para sa lahat ng Pilipino. Sa ulat ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau o FTEB, nalampasan na nito ang mga nagawa noong 2024 sa tulong ng teknolohiya at pinahusay na frontline services. Sa Integrated Registration Information System o IREG-IS, nakaproseso ang DTI ng 39,997 permits at lisensya, 7% na pagtaas mula noong nakarang taon. Nationwide na ang IREG-IS kaya mas mabilis at mas simple na ang mga transaksyon. Naresolba rin ng Mediation Division ang 33,725 na reklamo ng consumer nang walang backlog gamit ang CARES, ang online portal ng DTI para sa reklamo. Dahil sa pag-usbong ng e-commerce, sinuri ng online monitoring units ang 204,255 product links upang maprotektahan ang publiko. Tumaas ng 43% ang takedown requests na may halagang 378.2
billion pesos. Nakumpiska rin ang 541,235 substandard na produkto na nagkakahalaga ng 130.8 million pesos. Bagamat mas mababa ng 62% kaysa noong 2024, patunay ito ng mas mataas na pagsunod ng industriya. Mula Enero hanggang Oktubre, nagsagawa ang DTI ng 7,558 monitoring activities, 31% na mas mataas kaysa sa parehong panahon noong nakarang taon. Patuloy ang DTI sa digital transformation at enforcement para sa mabilis na serbisyo, ligtas na produkto at mas transparent na merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magsisilbing matinding babala sa lahat ang isinagawang public auction ng Bureau of Customs o BOC sa mga luxury vehicles ng mag-asawang Diskaya ayon yan kay Finance Secretary Frederick Go. Ang mga sasakyan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 103 milyong piso ay na-forfeit matapos madiskubre ang mga peking dokumento at paglabag sa tamang proseso ng pag-aangkat. Sa kanyang unang public engagement bilang bagong kalihim ng Department of Finance o DOF, binigyan diin ni Secretary Go ang matatag na panindigan ng DOF laban sa smuggling, tax evasion at anumang uri ng katiwalian na nagpapahina sa koleksyon ng kita ng gobyerno at nagdudulot ng pagkalugi sa kaban ng bayan. Ayon sa kalihim, ang hakbang na ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik sa taong bayan ang mga ill-gotten wealth sa pamamagitan ng mas mahigpit na customs enforcement at mas bukas na proseso sa paghawak ng mga nasabat na ari-arian. Nagpasalamat din si Go sa Bureau of Customs para sa mabilis na aksyon at tiniyak ang buong suporta ng DOF upang matiyak na walang anumang imported goods, malit man o malaki, ang makalulusot sa Philippine borders nang walang wastong clearance. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver at operator ng mga Public Utility Vehicle o PUV na obligadong ipatupad ang 20% student discount kahit pa weekend, holiday o may class suspension. Ito ang muling giniit ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II kasunod ng mga reklamo na may mga PUV na tumatanggi sa diskwento tuwing long weekend at mga araw na walang pasok. Anya, malinaw ang nakasaad sa batas na dapat bigyan diskwento ang mga estudyante basta't sila ay enrolled. Ang paalala ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan ng mga estudyante. Ayon kay Mendoza, ang parehong patakaran ay applicable rin sa fare discount para sa mga senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Binanggit ng chairman ang Republic Act or RA 11314 o ang an act is institutionalizing the grant of student fare discount privileges on public transportation kung saan nakasaad sa Section 4, the fare discount granted under this act shall be available during the entire period while the student is enrolled including weekends and holidays. Nagbabala si Mendoza na ang pagtanggi sa diskwento ay may kaakibat na parusa. Para sa mga driver, ang pinakamabigat na parusa ay 3 buwang suspension ng driver's license at 1,000 pisong multa sa bawat paglabag. Para sa mga operator, maaari silang mapatawan ng hanggang 15 piso o 15,000 pisong multa at pagbawi ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC o ang prangkisa.
Hinikayat niya ang mga estudyante na magsumite ng reklamo laban sa mga lumalabag na PUV sa pamamagitan ng LTFRB hotline 0956-761-0739 o sa kanilang mga opisyal na social media account. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, magbibigay daan muna tayo sa isang presidential event kung saan pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-31 sesyon ng Asia-Pacific Regional Space Agency Forum o APRSAF sa Shangri-La, Mactan, Cebu sa lungsod ng Lapu-Lapu. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. For your kind introduction, the Space Operations, Infrastructure and Industry Deputy Director General Dennis Villorente, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Deputy Director General Furuta Hiroshi, JAXA's International Relations and Research Department Director Wanoda Masami, the delegates attending the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Space technology is no longer a concept that only scientists and engineers appreciate. It is now woven into our everyday life. Its benefits are evident in the satellite imagery that prepares communities for calamities, the weather forecasts that inform our daily decisions, and the navigation systems that guide us to our destinations. At the 31st session of the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum, or IPRSAF, we are reminded of how deeply space exploration touches and transforms the lives of our people. For over 3 decades, you have stood as one of the region's most significant platforms for cooperation in space. Here, we come together to share insightful experiences, to build stronger partnerships, and advance regional space capability. This year also marks an important milestone for the Philippines. It is our second time to host the Upper SAF, following the 23rd session in 2016. Our return as host reflects how far our nation has come and how committed we are to contributing to the region's collective development. In line with the theme Empowering the Region through Space Ecosystem in Action, you bring to the fore discussions on capability enhancement, space exploration, and industry development. This is how we translate our shared commitment into action, by expanding space science and technology and ensuring that outer space remains a domain of responsible stewardship. We extend our gratitude to the Philippine Space Agency, the Japan Aerospace Exploration Agency, Japan's Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology for making this event possible. This forum could not have come at a more critical time. The world faces intensifying climate crises, increasingly complex disasters, and widening development gaps. These challenges weigh even more heavily on us because of where we stand on the map. Situated along the Pacific Typhoon Belt and the Pacific Ring of Fire, our country now endures an average of 19 to 20 tropical cyclones every year, as well as an average of 20 recorded earthquakes every day, a little like Japan. At the same time, humanity stands at the threshold of extraordinary breakthroughs, none more visible than in the field of space. Across the Asia-Pacific, nations are turning to space science as a means to improve governance, protect the environment, and to champion inclusive development. In the Philippines, the PhilSA has been at the helm of our progress in space, science, and technology over the past 6 years. They regularly generate and distribute satellite data to national and local governments,
researchers, and of course the private sector. These are used to aid disaster risk reduction and management, as well as monitor the country's maritime domain, among other functions. I am also looking forward to the completion of the Multispectral Unit for Land Assessment, or MULA satellite, which is set to be the country's largest Earth observation satellite. We're all very excited about that. Last year, PhilSA and the European Commission, through the National Copernicus Capacity Support Program for the Philippines, unveiled the Copernicus Data Center. It is the first Copernicus Earth observation data storage and processing facility here in Asia. And through its pilot services, we bring data into the hands of Filipino experts and decision makers. PhilSA also continues to forge and strengthen partnerships with agencies and institutions, exchanging space data, boosting space capabilities, and providing space-enabled products and services. All these initiatives are guided by a simple conviction: space must serve the people. In this very pursuit, your efforts are more crucial than ever. So I encourage you to share your invaluable experiences, engage in deep and profound dialogue, and implement effective strategies anchored on our commitment to prudent and responsible utilization of space technology. So together, let us shape an Asia-Pacific region that harnesses space capabilities to confront climate change, strengthen disaster resilience, spark inclusive economic growth. Thank you very much. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat at magandang hapon po. Thank you, Mr. President. At napakinggan niyo po ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan pinangunahan niya ang ika-31 sesyon ng Asia-Pacific Regional Space Agency Forum sa Shangri-La, Mactan, Cebu sa lungsod ng Lapu-Lapu. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. At sa pagpapatuloy po ng balitang negosyo at kalakalan, inaasahang muling tataas ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo habang ang gasolina ay posibleng manatiling pareho o bahagyang bumaba batay sa 4 na araw na trading average. Maaring tumaas ng 80 sentimo hanggang piso kada litro ang diesel habang ang kerosene ay posibleng tumaas ng piso at 35 sentimo kada litro ayon yan sa Mean of Platts Singapore o MOPS Index. Ang gasolina naman ay maaring hindi gumalaw o bumaba ng 10 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy o DOE, Oil Industry Management Bureau o OIMB at Jetty Petroleum, ang posibleng pagbaba ng presyo ng gasolina ay dulot ng oversupply mula sa mga bansang gumagawa ng langis. Sinabi ni OIMB Director Rodela Romero na may labis na supply sa merkado dahil sa mahinang pandaigdigang ekonomiya at limitadong demand kasabay ng tensyon geopolitikal at mga parusa sa Russia, Iran at Venezuela. Ayon sa mga analyst, ang pagtaas ng presyo ng diesel at kerosene ay bunsod ng supply disruptions. Magpapatupad ang Estados Unidos ng sanctions sa Lukoil at Rosneft ng Russia simula Nobyembre 21. Dagdag pa rito ang pagsasara at maintenance ng mga refinery sa Northeast Asia at limitadong export mula China. Ayon kay Jetty President Leo Bellas, nananatiling mataas ang presyo ng middle distillates dahil dito. Bagamat may oversupply, inaasahang hindi babawasan ng OPEC Plus ang produksyon. Gayunpaman, sinabi ni Bellas na hindi naman inaasahang aabot sa kritikal na ang presyo dahil sa humihinang demand sa Asia at tumataas na supply mula sa Estados Unidos. Ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-21 ng Nobyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 7 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 17 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 30 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 59 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 23 sentimo. Nasa 68 piso at 10 sentimo ang euro, 41 piso at 70 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 75 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Buong pusong sinuportahan ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo sa 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships nitong Huwebes sa Marriott, Manila sa Pasay City. Pasok si Carl Eldrew sa 4 na finals sa individual all-around, floor exercise, vault at horizontal bar. Sinabi ni Carlos na napakalaking karanasan ito para sa kanyang kapatid at alam niya kung gaano pinaghirapan ni Carl Eldrew ang kanyang pag-iensayo. Bagamat pareho silang tinuruan ni Japanese coach Munehiro Kugemiya, sinabi ni Carlos na may sariling estilo si Carl Eldrew. Ayon kay Carl Eldrew, magpo-focus siya sa gymnastics matapos ang senior high school sa Adamson University. Ani Carl Eldrew, pagkatapos ng senior high, tututok siya sa gymnastics at mag-aaral ng Nihongo para makipag-usap ng maayos sa mga coach. Gaganapin ang individual all-around finals sa Sabado, floor exercise sa Linggo, at vault at horizontal bar finals sa Lunes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pinaigting ng Gilas Pilipinas ang ensayo para sa unang window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa pagbubukas ng training camp sa Inspire Sports Academy sa Calambal, Laguna nitong Biyernes, Nobyembre 21. 3 araw munang inalala ni Head Coach Tim Cone ang triangle system ng koponan bago tutukan ang kalaban nilang Guam. Sa closed-door training sa Inspire, layunin ni Cone na patibayin ang chemistry at taktika ng team. Ayon kay Cone, mahalaga ang Inspire Camp hindi lang dahil sa 2 beses na ensayo kada araw, kundi sa bonding, lalo na sa mga bagong miyembro na sina Juan Gomez de Leaño at Quentin Meliora Brown. Sasali rin sina Kevin Kiambao at Carl Tamayo pagkaraang dumating Huwebes ng gabi. Sina Calvin Oftana at AJ Edu, parehong may iniindang injury, ay sasama sa team paglipad pa Guam. Dumalo rin sa ensayo si Kai Soto kahit may iniindang injury. Kasama sa lineup sina Meliora Brown, Gomez de Leaño, Chris Newsom, Junmar Fajardo, CJ Perez, Scotty Thompson, Japeth Aguilar, RJ Abarientos, Troy Rosario, Jamie Malonzo at Dwight Ramos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasungkit ng Farm Fresh Foxies ang top seed sa Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference Quarterfinals pagkarang tapusin ang preliminary round sa pamamagitan ng straight set win kontra Cherry Tigo nitong Huwebes sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena. Walang inaksayang set ang Foxies sa panalo 25-17, 25-23 at 29-27. Nanguna si import Ellie Rousseau na may 20 puntos mula sa 17 attacks at 3 blocks, habang si Ces Molina ang nanguna sa mga local players na may 14 puntos. Tinapos ng Farm Fresh ang eliminations na may 7-1 kartada. Hindi naisalba ng 28 puntos ni Yunieska Robles Batista ang kampanya ng Cherry Tigo na nagtapos sa 2-6 record at tuluyang nalaglag sa torneo. Sa sumunod na laro, tinalo ng Petrogas Angels ang PLDT High Speed Hitters sa 4 na set, 25-21, 27-25, 23-25 at 25-21. Ang pagkatalo ng isang set ng PLDT ang nagkumpirma sa top spot ng Farm Fresh. Nagpakawala si Savvy Davison ng 27 puntos habang may 21 puntos si import Anastasia Bavikina para sa Petrogas na tangad ngayon ang 5-3 record. Sa kabila ng pagkatalo, bumida si PLDT import Lindsay van der Veed na may 35 puntos habang may 27 puntos si Brooke Van Sickle. Nagtapos ang PLDT sa 6-2 record para sa ikatlong pwesto. Sa mas naunang laro, tinalo ng Capital One ang Galleries 12-25, 29-27, 25-19 at 25-18 upang makapasok sa quarterfinals. Sa knockout quarterfinals, makakaharap ng Farm Fresh ang Akari, Zeus Coffee kontra Capital One, PLDT versus Signal at Creamline laban sa Petrogas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng defending champion Mapua at College of St. Benilde na palakasin ang tsansa nilang makakuha ng quarterfinal bonus sa pagpapatuloy ng NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament ngayong Biyernes na sa larong gaganapin sa Phil Oil Eco Oil Center sa lungsod ng San Juan. Bit-bit ang tatlong magkakasunod na panalo, hangad ng Cardinals na may 7-5 record na makuha ang insentibo laban sa Arellano Chiefs na may 6-6 record na kapwa rin naghahabol ng bonus. Magkatabla ang dalawang koponan sa Group A standings. Mag-uumpisa ang laban ng Mapua at Arellano sa tanghali, kasunod ang sagupaan ng Benilde Blazers at ang Emilio Aguinaldo College Generals.
Muling pamumunuan ni Clint Escamis ang Cardinals kontra sa matitikas na Chiefs na pinangungunahan ni T-Mac Ongotan. Sa panig ng Binild, si Sean O'Malley ang mangunguna habang wala pa rin si reigning most valuable player Allen Liwag. Target ng Blazers ang ikatlong magkakasunod na panalo at ang pag-ulit ng tagumpay kontra AYAC na na-relegate na sa play-in kasama ang Jose Rizal University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, umarangkada ang Abra Solid North sa ikalawang yugto at tuluyang iniwan ang Pangasinan 77-58 sa Game 1 ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2025 Playoffs nitong Miyerkules sa punong Governor Andres Bernos Memorial Gym sa Bangged, Abra. Lamang pa ang Heatwaves 11-10 matapos ang unang quarter, ngunit bumawi ang Weavers sa pangunguna ni Jason Brickman na kumamada ng 12 sa kanyang 15 puntos sa second quarter para sa 34-17 halftime lead. Nalimitahan ng depensa ng Abra ang Pangasinan sa 6 na puntos at hindi na pinababa ang kalamangan sa single digit. Sa kanyang ika-34 na kaarawan, nagtala rin si Brickman ng 5 assist, 4 na rebounds at 2 steals para hiranging best player kontra kay Dave Ildefonso na may 11 puntos, 10 rebounds at 4 na assists. Nagambag si Jeo Chu ng 9 na puntos, 7 sa ika-4 na quarter at 6 na rebounds, habang sina John Uduba at Mike Ayonayon ay may tig 9 na puntos. Si Ayonayon ay may dagdag na 5 rebounds at 5 assists. Umabot sa 31 sunod na panalo ang Abra, kabilang ang 26 sa elimination round. Sa tulong ni Raven Gonzalez, lumobo sa 47-19 ang kalamangan ng Weavers sa simula ng third quarter. Nanguna si Vic Manuel sa Pangasinan na may 18 puntos, ngunit walang ibang heatwave ang naka-double figure. May 9 na puntos si JP Magiliano, habang sina Hesed Gabo, Joray Napoles at Alin Bulanadi ay may 3, 1 at 0 puntos. Gaganapin ang Game 2 sa Biyernes sa Bangged, tapos sa Pangasinan ang Game 3 sa Nobyembre 27. Kung kakailanganin, doon din ang Game 4 at babalik sa Bangged sa Game 5. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Akala mo ba may mga pagkaing 0 calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkain tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ang mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo.
kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na, ang ratsyada ng ating mga chika. Nasungkit ng pambato ng Mexico itong si Fatima Bosch ang corona bilang Miss Universe 2025. At minana nga ni Fatima ang corona mula sa outgoing queen na si Victoria Tailvig ng Denmark. Samantala, tinanghal naman na sumunod kay Fatima o second runner-up o first runner-up si Praveer Singh ng Thailand, habang second runner-up naman si Stephanie Abasali ng Venezuela. Itinanghal namang third runner-up ang pambato nating si Atisa Manalo at si Olivia Yase ng Cote d'Ivoire, ang tinanghal na fourth runner-up. At hindi naging madali ang Miss Universe 2025 journey ni Fatima matapos ang kanyang mainit na pagtatalo nila ng executive director ng naturang beauty pageant na si Nawat Itzara Grisil noong sashing ceremony na naganap noong nakaraang linggo. Ayon kay Nawat, isa si Fatima sa mga queens na hindi hindi sumunod sa mga local franchise promo efforts nito. At hindi naman ito nagustuhan ng reigning title holder na si Victoria Tailvig na nag-walk out at sinundan ng iba pang mga kandidata. At hindi naman ito naging hadlang para makuha ni Fatima ang titulo at maibalik ang naturang corona sa kanyang bansang Mexico matapos ang huling pagkapanalo nila noong 2020, kung saan nga itong si Andrea Meza ang kanilang naging representative. Samantala, proud pa rin ang ating mga kababayan, mga beauty queen o mga beauty pageant fans kay Atisa Manalo na siyang nagtagumpay na putulin ang sumpa na 4 na taong hindi pagpasok ng Pilipinas sa top 5 at natapos nga ang kanyang laban bilang fourth runner-up. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, kinaaaliwan ng mga netizens ang mga sunod-sunod na pasabog ng dating aktres na si Ellen Adarna patungkol sa naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Derek Ramsey. Matapos ang kumpirmasyon na hiwalay na ang dalawa, at ito nga, binomba nga ni Ellen binomba niya ng mga revelasyon ang netizens patungkol sa naging ikangay side chick ng kanyang dating mister nung bago pa lang silang magkarelasyon. Kasunod nito ay ang mga chika ni Ellen sa umano'y panggagaslight daw sa kanya ni Derek at ang 2 beses niyang pagpapabarangay rito. Ngunit mukhang hindi pa siya at nagsisimula pa lamang itong si Ellen nang ibahagi niyang meron siyang group chat kung saan kabilang ang mga naging dating karelasyon ng estranged husband. At mababasa sa naturang screenshot na nagkakwentuhan ng dalawa at nagkasundong mag-video call. At wala namang masyadong impormasyon na mababasa sa naturang screenshot na yan ni Ellen. Samantala, iginiit ni Derek na hindi siya nagloko sa relasyon nila ni Ellen base nga po sa screenshot na ibinahagi ni Ellen na tila galing sa kanilang kaibigan. Ngunit sa ngayon ay wala pang pahayag si Derek hanggang ngayon patungkol sa mga naging expose ng kanyang asawa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito, tila nightmare nga ang pagbabakasyon ng aktres na si Kay Abad matapos siyang manakawan ng mahalagang gamit habang nagbabakasyon ito kasama ang kanyang pamilya sa Amerika. Hindi raw na-imagine ni Kay ang masaklap na nangyari sa kanila sa Las Vegas, sa Nevada, kung saan nabiktima siya ng mga masasamang loob gamit o kung saan nabiktima sila ng mga kawatan o masasamang loob at kinuha nila
ang mga gamit nila sa sasakyan. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ng aktres na nangyari ang insidente habang kumakain sila ng pananghalian sa isang lugar sa naturang lungsod. Na-discover na lamang nila na nawawala na ang kanyang bag na naglalaman ng mga mahalagang gamit kagaya nga ng ID at passport. At ang masaya sana nilang pamamasyal sa Las Vegas ng araw na yon ay nabahiran nga ng pangamba at pag-aalala kung saan kinailangan pang mag-report ni Kay sa mga otoridad doon. Kalakip ang litrato niya sa loob ng police station. Ang kwento nga niya ay sabi niya, "We went to Vegas para magbakasyon and isuroy ang kids." Ngunit sa kabila ng nangyari, nagpapasalamat pa rin si Kay dahil walang masamang nangyari sa kanya at sa asawang si Paul J. Castillo pati na sa kanilang mga anak na sina Pio Joaquin at Inigo Leon. Wala namang nabanggit si Kay sa kanyang post kung nakilala o nahuli na ng mga pulis ang nagnakaw at ng biktima sa kanila. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli natin chika for today, masayang inanunsyo ni Jinky Pacquiao na nanganak na ang girlfriend ng kanyang panganay na anak na si Jimwell Pacquiao. Sa kanyang Facebook post nitong Nobyembre 20 na pahingi na lamang ito ng pasasalamat sa Diyos si Jinky matapos manganak ang kanyang manugang. Kalakip ng naturang post ang ilang litrato niya kasama si Jimwell at ang girlfriend nito at ang pamilya nga ng babae. Sa iwalay na post, ibinahagi rin niya ang ilang mga sandali, 1 oras bago isilang ang kanyang apo kay Jimwell. Matatandang kamakailan lang ibinahagi rin ni Jinky sa isang social media post na excited na itong maging lola. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Donella at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Jerome Toledo, na siya rin naghatid ang ating balitang showbiz sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.